Biyernes Santo nang nagulantang ang lahat sa pagkamatay ng artistang si Rico Yan. Hindi na ito nagising sa pagtulog habang nagbabakasyon sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Ayon sa mga doktor, acute hemorrhagic pancreatitis, mas kilala bilang bangungot ang dahilan ng kanyang biglaang pagkamatay. Pero hanggang sa ngayon ay marami pa rin ang hindi makapaniwalang wala na si Rico Yan. Ang mga huling araw ng aktor sa ulat ni Karen Davila. Martes noong nakaraang linggo, dumating sa Puerto Princesa si Rico Yan, kasama ang best friend na si Dominic Ochoa at 3 iba pang kaibigan. Yes, first time. Pwede na malaman kung anong gimmick natin dito ngayon. Vacation, trip, Holy Week vacation. Saan ba yung pupuntahan natin? Puerto Princesa, most likely island hopping, Honda Bay, and siguro we might stay for a while in Dos Palmas. Masaya ang bakasyon. Katunayan, Huwebes bago magtanghali, nag-dive pa siya sa Helen's Garden na katabi lang ng Dos Palmas. Nagpunta pa raw ang grupo ni Rico sa Puting Buhangin para mananghalian. Kinagabihan, matapos ng kainan at konting inuman, kinanta pa niya ang Got to Believe. After singing, he just said, "Nah, this is the happiest day of my life." Pasado 2:00 bumalik si Rico sa kanilang cottage para matulog. 6:00 ng umaga, narinig siyang umuungol, ngunit di ito pinansin. When I went up, he was, naninigas na siya eh. Oh, okay. Naninigas na siya and we couldn't do anything about it. We tried our best. Wala naman daw kinaing kakaiba si Rico. Tapos bigyan ng CPR, itinakbo nila kaagad sa Adventist Hospital. Ang in-expect natin na time of death ay between 6 to 9 o'clock in the morning. 10:45 ng umaga, idinaklarang patay si Rico. Mag-aalauna ng hapon, dumating ang ama at kapatid ni Rico na si Bobby sa ospital. Tumanggi ang pamilya na ipa-examine ang bangkay sa Palawan. Agad itong itinakbo sa airport para ipa-autopsy sa Maynila. Tensyonado ang Puerto Princesa Airport. So my elder sister Geraldine called me. And then Dominic apparently called her. And my sister called me and told them that Rico's in the hospital. Mag-aalas 5 na ng hapon nang isakay sa eroplano ang labi ni Rico. Sa buong biyahe, hindi iniwan ni Bobby ang kanyang kapatid. At kinakausap at nilalambing pa niya ito. Hey, this would be the longest trip I've ever taken all my life. To fetch the remains of my son. Ngunit walang maaring nakapaghanda sa nag-aantay sa Maynila. Sinalubong sila ni General Edgardo Aglipay, ang tiyo ni Rico, at agad nilang ipina-autopsy sa Arlington Memorial ang mga labi nito. Para sa TV Patrol, Karen Davila, ABS-CBN News.